Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. Pasensya na po kayo, talaga pong dapat bigyan natin ito ng content at mabigyan natin ng opinion at reaction yung mga nababalita tungkol dyan po sa West Philippine Sea. Kung maalala ninyo, nung nakaraang linggo, nagkaroon po ng town hall meeting dyan sa Masinloc, sa bayan po yan ng Zambales, tungkol nga po dyan sa paninikil, no? Yung mga binabang mga batas ng China sa atin, dyan sa ating West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Scarborough Shoal. Kasi ito pong sa bayan ng Masinloc, yung mga mangingisda po dyan po sila nangingisda sa Baho de Masinloc or Scarborough Shoal or Panatag Shoal. Yung po yung mga tawag dyan. Actually, na-explain po yan nung kanilang gobernador. Napanood ko po yun Bakit ganun ang mga tawag? Now, dahil dyan, no, sinasabi ng China na effective next month, no, June 2025, June 25, hindi 2025, June 25, i-enforce na nila yung huhulihin nila kung sino man ang magte-trespassing doon sa kanilang sinasabi nilang teritoryo. Yung kanilang 10-dash line. Di ba mga gunggong lang. Kahit na sino pa daw ang dyan, na trespassers, huhulihin nila. Ayan. Kaya doon sa meeting na yan, nagsalita po, no? Nagdatingan po ang mga mangingisda at nag-air sila ng kanilang grievances. So, maganda, basahin na lang po natin dito yung titulo dito sa GMA News Online, yung isa sa headline niyan, no? May 24 pa po Masinloc fisherman, you know us during elections, not when problems arise. Ito po, naisama ko po yung video na ito na si Kabayang Noli de los Santos yung nagsabi nito. Kilala nyo lang kami during election o during campaign. Puro pangako dito, pangako doon. Pero pag may problema na, nakaupo na kayo, kalimot na kayo, no? Naipako na yung mga pangako kasi mahirap pong matupad yung pangako kasi kailangan pang gawing isang legislation, isang batas at ia-aproba. Bago ma-aproba yan, kailangan pang pagdebatihan ng mayorya sa Senado o sa lower house. So, ayan po, no? Sinabi po yan, siguro nasa isang video natin yan, no? Talagang mangiyak-ngiyak nga po si Kabayang Noli de los Santos, no, dahil sabi niya, wala po, iniwan nyo talaga kami. Magaling lang kayo pag kayo ang may kailangan sa amin sa eleksyon, pero pag nakaupo na, wala na. At sabi nga po, may nabasa po akong isang komento dun sa video na yun na, totoo po, sabi nila, wala pong Coast Guard dyan sa Baho de Masinloc. So, imposible naman magsinungaling yung nagsulat. Kung taga Masinloc siya, taga Zambales siya, nakikita nila Napabayaan po sila Walang bantay. So anong ginagawa ng Coast Guard natin? Nasaan sila? Hindi naman siguro isa, dalawa, tatlo lang ang inyong mga barko. Saan kayo naglilibot? Alam nyo namang contested waters yan. Di ba? Kung maaari nga, dapat may kasabay pa silang Navy dyan maski na malayo lang Di ba? At least kahit papano, merong magraradyo. Ganito nangyari. Coast Guard, anong gagawin ninyo? Di ba? Wala, totoo po yan. At sinasabi nga sa atin, yung mga Coast Guard na yan, pabanjing-banjing lang sila dyan. Wala man silang ginagawa. Gaban, yung DOTR Secretary, si Bautista, under siya dyan, di ba? Nakakaiyak po ito nung napanood ko yung video na yan. Talagang maiyak-iyak dyan si Kabayan Noli de los Santos. Pero sinagot naman siya ni Dan Fernandez, yung representative. Sabi niya, I feel you. No? Kaya nga daw nandoon sila, better do. No? Anuhin nyo yung nila, yung pangangailangan nila. Samahan nyo sila ng bantay ng Coast Guard. Di ba? Ano gagawin ninyo? Ay, di po namin trabaho yan. Layo na niya. Takot kami sa mga inchik. Gago. Huwag na kayong mag-Coast Guard kung ganyan ang ugali ninyo. No? Nakakaawa Tama siya. Maalala lang kung eleksyon o campaign. Hihingi pangako dito, pangako doon. Pero pag nakaupo na, wala na. Tulad lang ni Boy 10K yan. Di ba? Sa kanyang advertising bibigyan daw bawat pamilya ng 10,000 piso. Ano nangyari hanggang ngayon? Matatapos na yung 2 taon, nawala. Kasi kailangan niya pang i-legislate yan.
Kailangan niyang i-debate yan. Kailangan aprubahan nila saan kukunin ng pondo. Hindi basta-basta. Naniwala kayo eh. Ayan, naluklok bilang isang siya pa ang makapalang muka. Tumulong na lang daw tayo. Gago, nangako ka eh. Diba? Yun ang sinasabi ni Noli de los Santos. Na magaling lang kayo pagdating ng eleksyon eh. Puro kayo pangako. Pero pagdating nakaupo na kayo, sakaling nanalo kayo, nakalimutan nyo na kasi alam nyo na hindi nyo magagawa. Promises meant to be broken. Diba? Ganon talaga. Sasabihin nyo lang, tumulong na lang kayo. Gago, ikaw ang unang nangako. Gawin mo muna bago kami tumulong. Diba? Oh. Now, dito rin sa balita ng GMA News, sa Balintambayan nila, yung naglabas ng ordinarsa nga, diba, nahuhulihin daw sila. At nag-fishing ban pa itong China ng 4 months from May 1st to September 2024. 4 na buwan. Ano ang sabi ng mga kababayan natin mangingisda? Pinoy Fishermen Group. Sa fishing ban ng China, wala kaming pakialam sa batas nila na yan. Tama yan. Hindi kikilalanin at hindi susundin ng isang grupo ng mga mangingisdang Pinoy sa Zambales ang indineklarang fishing ban sa China na aabot sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa sakop ng EEZ ng Pilipinas. O, ayan. No? So, sino ba ang nagsabi nito? Basta, grupo sila. Mga kababayan, tama, ganon din po yung sabi nila Ilora. Wala kaming pakialam dyan. Basta sila maglalayag. Tama po yan. Labanan natin. Huwag tayong matakot sa mga yun. Wala silang sovereign rights dyan. Uulitin natin. Wala silang sovereign rights. Tayo ang pinagkalooban ng 200 Nautical Exclusive Economic Zone at yung Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc or Panatag Shoal, Ayungin Shoal, yung mga Sandy Cay o whatever shoal or reef meron tayo doon na nasasakupan ng 200 exclusive economic zone natin, atin yan. Tayo ang may karapatan dyan. Tayo dapat ang unang mauna dyan. Kung ano man ang dapat nating itap na resources dyan, walang sino mang magdidikta sa atin dahil tayo ang pinagkalooban yan. The word exclusive. Tayo muna, bago sila. Kaya, saludo po mga sir, gawin nyo yan. At sana naman kayo po ay samahan ng ating mga Coast Guard. No, matatapang. Sige, tulad nung si Kabayang Joe, yung si Manong Joe ba yun, Elora, yung talagang nakipagkarerahan doon sa lansya nung Di ba? O, gawin nyo po yan, no? Now, eto naman, mukhang may sisingil na, may maniningil na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba yung sinasabi nito na maniningil na siya kay Pangulong Bongbong Marcos? Anong karapatan niya para singilin ang ating mahal na Pangulo? No? Ito po yung nangyari doon sa town hall meeting. No? Yung mayor po ng Masinloc. No? Sabi niya dyan sa Manila Bulletin, maniningil ako. Masinloc Mayor as PBBM to help towns fishermen. Yon. Maniningil siya. Bakit nga naman siya maniningil? Itong si Mayor Arnesia Lim. O, ito talagang Filipino-Chinese. Naging mayor, siguro naman hindi tulad to ni Mayor Guo, ha? Mayor, kababayan ko po yan. Pero walang kababayan. Pero kung wala naman sigurong ginagawang masama si Mayor, no, siguro asawa niya, yung Filipino-Chinese, okay yan. At talagang siya ay may malasakit din. Parang lahat naman may malasakit. Pero in doubt, kasi alam nyo na, nakakaano yung si Mayor Guo di ba? Ito po, Mayor Arnesia Lim of this town says it's time for President Marcos to pay her back. Quote, kaya po ngayon po, ako ay maniningil para sa mga kababayan ko na wag po ninyong pabayaan ang kababayan ko sa bayan ng Masinloc. Opo, sang-ayon ako sa inyo, Mayora. No? Dapat lang, ano naman ang karapatan ni Mayora na maningil kay PBBM? Ano ang malaking ginawa niya para sa ating mahal na presidente? Ito po, ang sabi niya. Ito, exactly when did the chief executive became indebted to Lim? Kailan daw po nagkaroon ng utang ang ating PBBM kay Mayora Lim? The latter, si Mayora, supported Marcos during his 2022 presidential campaign wherein she served
as one of the candidates local leaders. Ayun naman pala Alam ni Governor Evdani yan, yung governor. Noong lumaban po ang ating presidente, ako po sa 2nd District ang mag-lead. Nag-leader po sa kanya para kausapin niya ibang mayors, kumuha ng mga watchers. Okay, good. Tama yan. Pangulong Marcos. Ikaw nga naalala ko, sinusubaybayan ko yung rally-rally mo noon. Meron nga isa dyan, mayor ba yun? Dyan sa bayan mo, dyan sa Ilocos, basta parte ng Ilocos. Sabi niya, sisingilin ko po ang Pangulong Bongbong Marcos. Maski na yata yung, Pangulo na ba siya noon? Nanghingi ng ambulansya. Siningil ang Pangulo kasi sinuportahan nila ang Pangulo. Nabigla nga ang Pangulo, ura-urada doon, naniningil ano ginawa ng Pangulo? Inutusan ng PCSO. Nagkaroon ng ambulansya. This time naman, 2 years na po, Pangulong Bongbong Marcos. Sasamahan ko na ang kababayan kong mayor ng Masinloc, Zambales na si Mayor Arnesia Lim. Pagbigyan nyo na po ang hiling ni Mayor. Walang hinihinging ayuda ang mga kababayan kong mangingisda dyan po sa bayan ng Zambales, dyan sa 2nd District. Hindi ko po kilala yung representative nila. Pero mukhang may punto naman si Mayor. Kabuhayan ng mga kababayan naming mga Masinloc mangingisda, ayaw nila ng ayuda sa inyo. Kasi yung ayuda nyo, pansamantala lang yan. Pero ang gusto nila ay yung pang-araw-araw na pangkabuhayan para may pantawid, gutom sila sa pamilya nila. Yun lang po. Samahan nyo sila sa paglalayag nila. Protektahan nyo sila kasi itong gagong China ay naglabas ng kautusan. Diba? Sinasabi na nga dun sa komento sa isang video natin, walang Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Nag-iisa ang mga mangingisda natin. Walang protection. Buti pa yung mga mangingisda ng China. May Coast Guard, may Chinese militia vessels. Minsan may PLAN pa sila. Tayo, para tayong mga basang sisiw sa tubig dagat. Wala. Kung sisitahin, naalala nyo yung sinita sila? Yung isang insidente na walang Coast Guard, na walang BIPAR, dahil ang sabi ng Coast Guard, dahil daw para silang yung nagliberte. Iniwan nila yung mga mangingisda doon. Nakita ng mga inchik. Nilusong sila. Sabi nyo, itapon nyo pabalik sa dagat yung shell. May dala pang pamalo. Kita nyo? Ngayon, sabihin nyo hindi totoo yung sinasabi ko. Marami pong nakaka-witness. Hindi po kayong nakaka-witness dahil kayo wala kayo dyan. Ang totoong makakapagpatotoo niyan, yang silang mayora. Sinasabi na. Maniningil na sila. Samahan nyo sila. Pabantayan nyo sila. If you truly care for the food security, lalong-lalo na sa mga pagkaing dagat natin, samahan nyo sila. Kasi sa Palawan, yan sinasabi sa atin nila Erola na talagang pinapalaga nila itong mga to. Pinapalaga nila. Kaya hindi makaporma yung mga Chekwa dyan sa Palawan Pero sa ating Zambales, kasi mamaya malalaman ninyo, bakit ganyan kagago ang mga Chekwa sa mga Sambalenyo? Unang-una, walang pumoprotekta sa kanila. Pangalawa, sasabihin ko sa inyo mamaya. Unahin lang natin itong request ni Mayora Lim. Mayora, saludo ako sa iyo. Sana magkausap tayo minsan pag ako'y nakauwi dyan. Malapit lang po yung bayan dyan ng tita ko. Diyan sila nakatira Malapit lang. Di ko nasasabihin yung bayan ng tita ko. Baka puntahan nyo pa. Wala naman sila dyan. Diba? Yan. Ito pa sabi ni Mayora, ito po ang katotohanan. Kung ano po yung narinig ninyo sa kanila ngayon, yan po ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Ayan, nagreklamo po sila Dahil sa dami ng mga Chekwa, tinataboy sila. Sana po, wag ninyo po kaming pabayaan at inaasahan ko po ang suporta ng national government, lalo ng ating mahal na presidente dahil ang inyong mayor. Sasabihin ko po, hindi po niya pinabayaan si presidente dito. Correct. Time, payback. Di ba, Hattori? Payback time. Tama, mali. Namomblema po ako ngayon. Meron nga kaming binigay na bangka. Takot naman sila lumaot kasi baka makulong sila. Pag tag-ulan, problema na naman namin kung paano sila tulungan. Tama naman.
Huwag niyo pong iwanan ang taga Zambales. Iniwanan na nga ni Digong eh. Iniwanan ni Digong kasi hindi parte ng Mindanao. Norte yan. Di ba sabi nila galit sila sa mga taga Luzon kasi imperialist Luzon? Iniwanan eh. Di ba wala, hindi pinakialaman. Ano sabi ni Digong nung presidential campaign niya sa Pangasinan? Tinanong siya, ano pong magagawa niyo para sa amin? Sabi niya maglalayag siya diyan sa West Philippine Sea, tataguyod niya ang bandilan ng Pilipinas. Pero nung di niya nagawa, sinabi niya mga stupido tayo. Meron pong video dyan eh, makaka-copyright tayo eh. No? Meron po. Patunay yan. Siguro napanood nyo na lahat yan during the campaign. Kaya nga sabi nung kabayang Noli de los Santos eh, magaling lang kayo sa eleksyon. Pero pag ano na, wala na. Kalimot na kayo. Which is true. 100% agree. Totoo yan. No? Sabi nyo, 99.9, yung 0.1% tinutupad. Pero ano, yung iba, wala. Diba? Classic example, si Boy 10K. Hanggang ngayon, wala. Wala siyang panukala yata dyan. Kaya tama lang, Mayora, maningil ka. Maningil ka. Singilin mo ang Coast Guard. Wala palang ginagawa eh. Ninyo, takot na yung mga mangingisda. Mas kinabigyan sila ng bagong bangka, ayaw nilang maglayag. Kasi maglalayag kami lang. Pag hinuli kami, hindi namin uncertain ang buhay namin, pati yung pamilya namin. Paano kakain yung mga yun? Hinuli na nga kami, gutom sila. Di ba? Tapos kayo dyan, ang sasarap ng pwesto ninyo, ang lalamig ng opisina ninyo, kumakain kayo ng masasarap, sobra pa sa 4 na pagkain ang kinakain ninyo sa isang araw. Dikotse kayo. Pero itong mga to, tulad ko, ang iti-itim na sunog na ang kulay. Tapos aalipustahin pa, sasabing mga baluga. Di ba? Di ba kinaawa? Yan, tama lang yan, Mayor. Tama lang, maningil ka na. It's about time. Tulungan natin. Sabi nyo, food security, food production. Tapos aangkat kayo ng isda. Di ba? Yang Bipar, aangkat ng isda. Saan naangkatin yung isda? Sa China. Saan kumukuha ng isda ang China? Sa ating sariling bakuran, tulad ng sabi ni Finance Secretary, nung dati pa siyang congressman, Ralph Recto, double murder eh. Diba? Bumili ka ng 1,000,000, tapos yung pinagbilhan mo, kukunin dun sa sarili mong backyard. Parang binili mo yung sariling ani mo. Diba? Food production, food security, nasaan pagdating sa seafoods? Wala. Pero ang sabi ni Dan Fernandez, kaya nga tinataya ng Pangulo ang buhay niya. Gawin ninyo. Gawin ninyo. Magkakaalaman kung talagang magagawa ninyo yung sinabi mong salita, Representative Dan Fernandez. Sana makaabot ito kay Dan Fernandez. Gawin mo. Gawin mo sa mga kababayan naming mga Sambalenyo. Gawin ninyo. Ha? Ito pa nakakagalit mga kababayan. Sinasabi ko sa inyong pangalawa. No? Eto. Kasi yung punong ehekutibo ng bayan ng Zambales ay duwag. Kung duwag yung punong ehekutibo, siyempre yung nasa baba mga duwag din. Tahasan na nating sasabihin. Ayan sa Inquirer, Zambales executives admit can't enforce ruling versus China. Hindi daw eh. Hindi nila kayang i-enforce yung 2016 arbitral ruling laban sa China. Ayan po ang sabi ng Zambales executive. Sino nagsabi niyan? Sino ba yung executive na yan? Ito, galit na naman ako. Napapanood na naman ako nila Elora sa big screen ito. Pagbigyan nyo na ang kuya ninyo. Ito, Zambales provincial officials offered little relief. Little relief? Wala. To fishermen crying for help in enforcing the 2016 arbitral ruling against China's sweeping claims to the South China Sea during the joint hearing held by the House Committee. Yan. Pati yung governor na si Ebdani kinastigo ng mga mangingisda. Wala kang naitulong sa amin. Ikaw pa man din ang punong ehekutibo ng ng bayang Zambales. Wala kang magawa. Wala kang power. It's the political will, you idiot. Paano ka naging governor ng Zambales kung wala kang political will? You have that particular paper. You have to use your connection to the national government to protect
the people of Zambales. Bakit ang mga taga Palawan, yung kinakwento sa akin, nila Elora at Kai, sila, ha? Kaya nilang lumaban sa mga Chekwa. Kasi bakit? Malamang mahusay yung kanilang punong ehekutibo. Bakit ikaw? Sinasabi nila, dati ka pang pulis, dapat matapang ka. Hindi yuyuko ang mga Sambalenyo sa mga manlulupig. Pilipino tayo. Pero ito lumabas, oh. Mismong kababayan mong mga Sambalenyong mangingisda, you offered little help. You cannot even enforce that freaking 2016 arbitral ruling. Ano pa ginawa ninyo? Ha? Naalala mo yung pinuntahan ka ni Senator Jingo Estrada about that 17 dredgers ng China? Nandyan sila sa bayan ng San Felipe ba yun? Ha? Nagbubungkal. Ano ginagawa? Ang sabi nyo, bubungkalin yung ilog dahil punong-puno ng lahar, putang inang lahar yan. 1991 pa pumutok yung bulkang Pinatubo. That was 33 years ago. Ibig sabihin, hindi pa naubos yung lahar ng Pinatubo? Ilang bagyo na nagdaan? Hindi pa ba napunta yan? Hindi pa nalinis yan? Anong sabi ng isang residenteng mangingisda? Nandyan po sila, yung dredger sa dagat. Pero yung pong ilog, 5 kilometro pa layo. Paano nangyari yun, Gobernador? Tapos todo depensa ka nung sinisita ka ng environmentalist? Out of topic ka pa? Nilalayo mo ang usapan? Hindi mo masagot yung tanong ng environmentalist? Anong klaseng governor ka? Governor Ebdane? Di ba? Ito sagot niya, the audacity to say this. Paano ka naging governor ng Zambales? Hindi mo ginamit ang kapangyarihan mo para manghingi ng tulong sa national government? Sabi niya, we cannot really enforce it. Parang ka palang si Digong. Ha? Bakit ang Pangulo ini-enforce niya? Bakit hindi ka nanghingi ng tulong kay Pangulo? Di ba? So what have you done? You coward to the Chinese? Quote, ito sabi niya, that's what people should understand. Filipinos must know that in the arbitral ruling, if a group doesn't want to follow, we can enforce it. Come on! It's not that we cannot enforce it. You must have a political will to enforce it. Anong gagawin sa'yo ng China? Lulusubin ba ang buong Zambales? Ipag nilusob nila yan, so therefore we have to stand sa mga manlulupig. Di ba? Dapat kinastigo ng mga congressman itong si Ebdane. So what have you done? Nothing. Kaya pala umiiyak sila eh. Kasi yung leader mo walang magawa. So how will you lead these people into battle if you yourself is inefficient? You don't have the political will. Para kang isang lieutenant na naglilid ng isang platoon, nung nagkaputukan na, ikaw pa ang unang nagtago. Instead of commanding them, in a position that will be advantageous to you, ikaw ang unang nag-coward, ikaw ang unang tumago. We must understand? No! I don't wanna understand your position right now. Don't teach me that one. No? Hindi porket ikaw ang gobernador ng lalawigan na yan, you don't have to cower to the wishes of this Chinese. Meron kang papel, meron kang international law, dapat yan ang masunod. Ano pa kung hindi natin ipatutupad yan? Pinatutupad nga, pinaninindigan ng Pangulo, di sana nag-request ka kay Pangulo. Kaso yung daing at iyak ng mga mangingis ng Sambalenyo, lumabas lang sa kabilang tenga eh. Pati si Mayor Lim, nahihirapan na. Wala eh. Kasi yung punong ehekutibo, yung tatay ng bayan namin, wala. We cannot force it. You cannot force it? Or you don't wanna force it because you don't have the political will? Freaking idiot. Diba? Nakakaawa mga kababayan. Bakit ang bayan ng Palawan
na i-enforce nila yan. Why? Kasi they have the political will and their people are standing behind their leader. Bakit hindi mo magawa yan, Governor Ebdane? Ikaw ang ibinoto ng mga Sambalenyo na titindig para sa kanila. Ikaw ang haharap. Pero ano nangyari? Di ba? Gawa ka ng paraan. Hindi ka ba resourceful? Hindi ka ba naiyak doon sa mga hinaing nung mga kababayan natin, particularly dyan sa Masinloc o sa pang mga mangingisda sa bayan natin na pumupunta sa Baho de Masinloc? Ha? Nagbingi-bingihan ka ba, Mayor? Governor? Come on, Governor. Why not? Look for an example. Sinasabi ko na sa iyo sa bayan ng Palawan, no? Gayahin natin. Make them as an example. Hindi naman nakakahiya sigurong magtanong. Gawin kung ano man yung ginagawa nilang tama para maprotektahan natin kung ano ang atin. Para sa benepisyo ng mga nasasakupan mong Sambalenyo. Ewan ko, nakaka-high blood mga kababayan. If other provinces can do it, why can we not do it? Why can we not force it? Why cannot shove it to their throat? Ano gagawin sa'yo? Babariling ka? Ano? Ano gagawin sa'yo? Papaluin ka nila ng tubo nila? Ng batuta nila? Ginawa na ba yan sa inyo? Di ba? Bakit inalaw nyo pa yung mga Chinese dredgers dyan? Hindi nga, akala ko nga, bubuksan yan, ano yan? Gagawan ng hearing ni Jinggoy, hanggang ngayon wala. Recess na sila, wala na. Natenga na. Ano nangyari, Senator Jinggoy? Kawawa yung mga kababayan naming Sambalenyo. Lalong-lalo na yung mga dredgers, ang iingay, hindi sila makatulog, ang uusok. Ano ginagawa? Nire-rape ang bayan ng Zambales ng mga Chekwa. Tapos yung punong ehekutibo, hindi man lang makagawa ng paraan para maprotektahan ang mga kapwa niya Sambalenyong mangingisda. Uulitin ko, kung yung ang bayan ng Palawan nagawa yan, protektahan nilang Palawan. Ang tatapang nilang i-enforce kung ano man po yung pinag-uutos ng punong ekotibo nila. Bakit hindi mo magawa yan, Governor Ebdane? Takot ka ba? Kung takot ka, sabi mo, we cannot force it. Papangaralanan mo pa kami? The Filipinos should know. Who are you? Yan ba ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos that the Filipinos should know that we cannot enforce the 2016 arbitral ruling because we don't have anything? Di FU ka pala. Hindi ka bagay maging isang punong ehekutibo ng bayan ng Zambales. Nakakahiya mga kababayan Nakaka-high blood. It is so despicable to learn that you have a head of a province that walang political will. Unahin mo, yan ba ang sinabi ng Pangulo that we cannot enforce it? We Filipinos should learn or should know that we cannot force it? Yun ba? Yun ba sinabi sa'yo ng Pangulo? Nagtatanong lang. Kung yan ang sinabi ng Pangulo, then therefore sell out din ng Pangulo. Pero hindi. Ano sabi niya? Ayan, Tapos ikaw, wala kami rin lang nagawa doon sa mga dredgers dyan sa San Felipe ba yan? Kakahiya, Di ba mga kababayan, sinong hindi mag-high blood yan? Ako, sinasabi sa akin nila, Lolart ka, lalabanan namin yan. Sa Palawan, hindi pwede yan. Kasi yan ang source of income nila, majority. Ganun din tayo. Di ba? Yang bayan ng Masinloc, sino pang katabing bayan ng Masinloc? Candelaria, Santa Cruz. Sa pababa. Sa pababa, Palawig, Iba, Botolan. Nangingisda ang mga yan, yung mga mangingisda nila. Saan pupunta? Baho de Masinloc. Dahil sa taba, ng yamang dagat ng lugar na yan. Pero sasabi mo, we cannot enforce the 2016 arbitral ruling? FU ka. Hindi yan ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa amin.
Hindi yan ang pinaninindigan ng Pangulo that we cannot force it. We will force it to their throat. It shove comes to, sa kanila, shove comes to, whatever, isaksak natin sa kanila. Pinaninindigan nga eh. DFA, NSC, Task Force for West Philippine Sea, the DND, the DAFP. Pero ang bayan lang ng Zambales ang nagsabi na hindi natin kayang i-enforce ang 2016 arbitral ruling. Tama ba, Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba natin kayang i-force o i-enforce itong 2016 arbitral ruling? Kasi yun ang ini-echo ng gobernador ng Zambales. Yan ang ini-echo niya. So therefore, kawawa talaga pala ang mga mangingisdang Sambalenyo. Kaawa-awa po. Pasensya na po, Mayora Lim. Wala kang katuwang. Hindi ka kayang protektahan ng gobernador na iniluklok ninyo. Pasensya naman po. Ako taga Zambales ako. Kaya gobernador namin yan si Ibdani, pero ganyan ka pala. Wala kang political will. No? Hindi mo alam gawan ng paraan. The national government will be at your help kung ikaw ay hihingi ng tulong. Ngayon, kung humingi ka ng tulong, hindi ka pinagbigyan, we will call them out. Parte ng Pilipinas ang Zambales. Parte ng Pilipinas ang Scarborough Shoal dahil nasa ating exclusive economic zone. Alangan palang iwanan yan. Diba? Kung iniwanan ni Duterte yan, wag ganon. Dapat ang mentalidad natin, wala na sa Duterte administration. Ang mentalidad natin ay nasa mentalidad na ng Pangulong Bongbong Marcos that we will not lose an square inch of land habang siya ang namumuno. Pero ikaw sasabihin mo, we cannot force it? Come on. That's a mentality of a loser. Diba? Tama, mali. O ngayon, ito, makinig ka, Gobernador. Pasensya ka, ha? Mabibira ka. Ito, isang bilyonaryo na Filipino-Chinese. Latest lang ito. Ano ang sabi niya? Ito, napakabait na tao nito. Ha? Maraming naitulong itong Filipino-Chinese na ito. Saludo po, sir. Ha? Hindi ito ang binabatikos nating mga Filipino-Chinese. Ito ang dapat nating itinataas. Kasi ang gusto niya ay mapaunlad ang bansang Pilipinas. Tumulong sa gobyernong ito. Ha? Ramon Ang sa GMA News Online. West Philippine Sea, reserves should be protected. O ayan, Governor Ebdani. Baka naman, pwede kang manghingi ng tulong kay Ramon Ang. Baka pagbigyan ka niya. Ha? Ayan o. Dapat protektahan ng West Philippine Sea because sa reserves nito, ano yung reserves na yan? E di yung yamang dagat ng ating karagatan na yan. Ha? Ito o. The Philippines should continue to protect its territory. Tingnan mo to, ha? Hindi ito gobernador, hindi ito mayor, wala ito sa public office. Pero bilyonaryo, ha? Tycoon. Isang Filipino-Chinese. Sabi niya, protektahan natin ang ating territory, particularly the West Philippine Sea. Nasaan ang Scarborough Shore, Governor Ebdani? Huwag mong sabihin sa amin, Filipino must learn, must learn. No. That's the mentality of a what? Freaking loser. Diba? Hindi yan eh. Dapat makaisa ka sa paninindigan ng Administrasyong Marcos na walang maaagaw na lupa, hindi mawawalan ng trabaho ang mangingisda. Kasi hindi mo rin naman sila kayang suportahan. Diba? Anong gusto mo? Ayuda ng ayuda? Gagawin mong tamad na mangingisda? Wala yan. Given its potential to be a major source of, Governor Ebdani, ano ang nakikita ni Ramon Ang dyan sa West Philippine Sea? Oil, gas, langis for the country and possibly bring down local power costs. Diba? Tingnan mo to, oh. Nakakahiya naman kayo. Ito sabi niya. Said the West Philippine Sea has a big reserve while the country's oil production is only 6,000 barrels per day versus other countries with 1 million barrels a day. Dapat talaga itap na natin yan. May nabasa nga ako, nagkomento dyan, isang Australiano. Ha? Itap na natin ang oil reserves ng West Philippine Sea. Ang sabi nga nung isa nating kakilala,
na pag nakuha natin yung mga langis dyan sa West Philippine Sea, mas marami pa yan kaysa sa langis ng Kuwait. Tama, mali? Ha? The Philippines, we don't have oil. But we have a very big reserve in the West Philippine Sea. Kaya nga ayaw alisan ng mga inchik eh. That's why they are very interested in the Philippines. So let us not go off it. We should protect our territory. Correct. Ramon Ang, magpagawa ka nga ng aircraft carrier. If you look at it on an equal basis, our prices without the subsidy and without taxes is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower, but we impose taxes on the power sector and fuel, and we also don't get subsidy on powers. That's why our power prices are higher. Diba? Tapos may robbing brownout pa. Biruin nyo, yung Palawan, nagba-brownout ng 12 hours. Eh, nandyan ang ano yan? Yung nagdidrill ng ng gas. Very ironic, di ba? Tama naman si Ramon Ang, protektahan natin as much possible. Kunin nyo na. Pero wag niyong bigyan si Abdani. Hindi daw pwedeng i-force. Baliktad yung sinasabi niya sa ng Pangulo. Nakakahiya. Walang political will. Pasensya na po Governor Abdani pasensya na. Pero hindi ko po gusto yung sinabi ninyo. Ang Pangulong Marcos naninindigan para sa West Philippine Sea gamit ang 2016 arbitral ruling. Pero kayo, hindi nyo magawa. It cannot be enforced kasi ayaw sumunod ng ibang nung bansang natalo. Ganun ba ang mentalidad ng Pangulo? Hindi po. Kayo lang yon. Loser. Mentality of loser. Wala kayong political will. Hindi nyo pala kaya, may mag-resign na lang kayo dyan. Kayo pa lang dapat mag-resign dyan. Kawawa ang mga sambalin nyo, lalo ng mga mangingisda. Pasensya po Governor Kayo po mga kababayan, kung inyong masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.